Kani-kanina lang ay formal lang nagdeklara si VP Sara Duterte ng kanyang pagtakbo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Marami pa rin ang nagulat tungkol dito at nag-iisip anong game plan, anong strategiya tungkol dito. Well, I think Sara Duterte did a wonderful job of declaring her availability for the seat of the president at this time. Bakit? Yan pong pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Ano daw ang value ng pagdedeklara ni VP Sara para sa posisyon ng presidente, gayong alam naman ng maraming mga tao na siya talaga ay tatakbong presidente? Well, the beauty of it is that today, it is now officially declared from her. Ang ibig sabihin nito, siya ay gumuhit na sa buhangin. A line has already been drawn in the sand. At ngayon pa lang, sinasabi na niya, tatakbo akong presidente. Anong epekto nito? Now, everything na gagawin ng Malacanang will definitely be perceived as political. Even the impeachment process ay magiging political na ang larawan nito, ang picture nito, ang wangis nito. At everything that they will do against Sara Duterte right now will be linked to her desire to run for president. And that is why it seems as if Malacanang has been thrown off guard. Kaya nung tinatanong si Claire Castro, ang tanging nasabi niya lang is good luck. She has no answer. They are not prepared. At ang balita, bigla silang nag-emergency meeting because they could not make the ends of it. Hindi na alam kung anong nangyayari. Why is Sara Duterte declaring her availability for the presidency this early? Well, I think she has outmaneuvered itong mga tacticians ng Malacanang. Actually, wala naman talagang strategy yung mga nasa Malacanang. Puro mga taktika lang. At ang taktika nila, magtakip ng lahat ng mga basura na kumakalat sa kasalukuyan laban sa nakaupong presidente. But si Sara Duterte has been silent for several months. Walang comment, no nothing. And then, boom! She officially declared her running for the president. Ang epekto nito pati dun sa impeachment ngayon, ang lahat ng kilos ng mga congressman ay mapiperceive as purely political at lalo nga sentimiento ng mga tao ay kikiling patungo kay Sara Duterte. Another effect is that now that the VP has formally declared her availability for the presidency, ang mga linyahan nito, ang alliances nito sa House of Representatives may be in danger. At sapagkat ngayon that everything is now official, sabi ko nga, ginuhit na ang linya sa buhangin, yung iba magdadalawang isip na. Do I remain loyal to this president who appears to be no longer in control of the situation? Or will I make myself available, or do I get to the good side? Punta na ako dito sa tabi ng potensyal na presidente. Kasi it will take a lot of effort for them to destroy Sara Duterte, whereas it will take less effort for them to be on the good side of Sara Duterte. Well, the downside for them is that habang nakaupo si Bongbong Marcos, it will be hard for them to be in the good side of Sara without facing the repercussions and consequences. But with 2 years to go, is it worth the risk? Yan ang pag-uusapan lang nila dyan. Kaya ba nila na dung 2 taon na to is to hold back Malacanang from taking any further actions against them? I think 2 years is too short for Malacanang to do anything against sa mga congressman na babaliktad sa kanila. Ang pagposisyon, sa aking opinion, ni Boying Remulla sa ombudsman, is just a safeguard for Malacanang para manatili na gwardyado nila ang kanilang mga kaalyado sa kasalukuyan. Kasi alam nila dadating yung time na pag malapit na ang end ng term ni BBM, at ngayon nga, lalo ngayon, na napakaaga niya naging lame duck president. Hindi na malaman talaga kung sino ang in control of Malacanang with these allegations of drug use, sex parties, at saka him being sick. Paunti ang political base ng Malacanang. And so, right now, Sara Duterte has jumped the gun. Pati dito sa pink tsaka sa dilaw, hanggang ngayon hindi sila makabuo kung sino talaga yung tatakbo
Si Riza Ontiveros, gustong-gusto niyang siya. Pero apparently, parang despite of her best efforts, hindi pa rin siya mabango para sa mga pink at saka sa mga dilaw. Kaya pag tinatanong siya, ang lagi niya lang sinasabi, yung kanyang tawag dito, yung mga legal gobbledygook. Yung parang nagsasalita pero walang sinasabi. Sila daw ay nag-usap para nagkasundo na patuloy pang pag-uusap para patibayin pa ang kanilang pag-uusap, etc., etc. In other words, no decision yet because Riza wants to be president. Many in the Liberal Party wants Lenny. Magkakasundo ba sila? Nobody knows. But one thing is for sure, Sara knows exactly what she wants. And she has now drawn the line. Gumuhit na siya sa buhangin. Kaya sinasabi niya nito sa Malacanang, now it's your move, Mr. President. And I think this is a masterful act on the part of Sara Duterte's camp. And lalo ito, Pebrero na, paparating na ang anibersaryo ng EDSA at ng 40 taong anibersaryo ng EDSA 1. That's why Malacanang is probably in jitters right now. Kinakabahan sila. Kitang-kita mo, pati sa mukha ni Claire Castro kanina, although she is her usual na yung mataray, masungit, na parang teacher sa One Ball High. Makikita nyo dyan na mayroong uncertainty at pag-aalala sa kanilang mga kilos sa kasalukuyan. But tayong mga mamamayan, we will no longer be fooled. Ang taong bayan has prepared for this for a long time. Napaaga nga lang ang announcement ni Sara Duterte. But we know exactly what's gonna happen next because na-anticipate na natin to dahil tayo ay patuloy na sumusubaybay at patuloy tayong nagsisipag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Go Sara Duterte.